ating mga ube cakes. Let's go. Diyos ko, sa nag-request nito, sana masarap ang ulam mo. Wala ka namang ambag. Pero matagal na sa akin nire-request to. So, ito na siya. Isa-isahin natin siya. And almost naka 4,000 pesos ako sa 6 na cake na to. Alam ko marami pang mga participants dyan. Let me know in the comment section kung ano pa yung mga hindi ko naisama sa maanim na ito. Pero as of the moment, ito yung mga familiar akong brands. And kinuha ko rin sa mga suggestions nyo. So, i-unbox natin. First natin is si Panadero Bake Shop. So, ang isang cake niya is 600 pesos. Wow, ayun siya. Next naman is yung Lemon Square. This is for 477 pesos. And parang mas maliit siya. Hindi ko na na-clarify kung ito ba yung standard size nila. Kasi yung iba, pinabili ko sa team ko. Ito yung tsura niya. Ay, ang ganda naman ng ube nila. Alam mo, pag ganun, ang mura ha. And ito na, in-unbox na namin, in-slice na namin para makita niyo yung cross-sections ng bawat cake. Lalagyan ko ng ibang pattern ngayon ang pagre-rate ko, especially for YouTube to. Magiging mas systematic tayo and mas magiging specific tayo in particular. So, habang wala akong blindfold, ang i-rate natin sila based sa kanilang initial reaction. Kasi malaking factor yun eh. Pag bumibili ka ng cake, ang una mong tinitingnan is their design. I mean, usually, ano mga ginagawa natin sa cake to celebrate? Kung sino ang pinaka-presentable, sino ang maganda pang regalo, or sino yung mema lang. I'm going to start with Panadero. So, Panadero, this is for 600 pesos. And as you can see, siya ang pinaka-dark sa lahat ng kulay ng nabili natin. And sa paningin ko, this is a chiffon cake. For a chiffon cake, hindi siya crumbly Talagang siya, dense siya. And mukha siyang impact na buo talaga siya. And when it comes to stability naman, hindi siya nagayawang, hindi siya nadulas. Magandang pagkakagawa. And as you can see, merong mga crumbs of ube na well-stick sa gilid. Hindi siya nalalaglag, hindi siya nagkakos na kahit anong kalat. And then, sa pinakataas niya, parang ang kapal ng ube niya. Halaya. So, initial reaction, it's sophisticated, simple, and para sa akin, pwede na siya pang regalo and all. Pero presentation-wise, bigyan ko to ng 7 out of 10. Next naman is ang Lemon Square. Small but terrible. Ang first impression ko sa kanya is wow. Kasi nga naman, pagka ube, aminin na natin, pagka ube talaga, laging pinangre-regalo yan for Mother's Day. So, perfect tong content na to for Mother's Day next month para alam nyo na kung anong bibilin. Pagka cross-section ko sa kanya, hindi ko kalain na 2 flavored siya na sponge cake sa loob. So, meron siyang vanilla and meron siyang ube. And per layer, meron siyang parang ube na, what do you call this? Ube na icing din. Same as the one nasa labas. Ang ganda ng presentation. Naka-Russian tip siya on top. Russian rosette. Ginaganyan yan. Press taas lang yan. And ang nito it requires a skill na gawin to. Kasi kung hindi maganda yung pag-press mo, pag-angat mo, hindi mo ma-achieve yung ganito. So, presentation-wise, 10 out of 10 sa akin. Siya ang pinakamaganda para sa akin. And na-appreciate ko naman yung attempt nilang pagandahin yung gilid. Nilagyan nila ng white chocolate swirl. Kasi ang ginagawa dyan, di ba nilalatagan sa gilid ng icing na violet. Tapos, yung acetate kanina na tinanggal ko, nilalagyan nila yan ng white chocolate habang basa. And then, pag tumigas na, tsaka nila ikakabit dito para dumikit. Medyo dapat pagkagawa, dapat ginagamit na agad yun. Kasi, masasayang pag hindi siya dumikit. Nakakasira siya ng presentation. So, yun lang. Pero, overall, totality, 10 out of 10 to. Ang ganda. Next naman tayo is kay Purple Yam. Sorry. Parang hindi mo lang in-effortan. So, presentation-wise, siya ang pinaka-hindi presentable sa lahat ng nabili ko. It's very simple. Actually, wala nga siyang design. May mga clumps pa ng ube. So, para siguro siyang more on a daily basis siya than a gift. So, pag gusto mo lang ng ube dessert, siguro, that's the atake. Pero for the design, appearance, and all, 5 out of 10. Pero as you can see, it's a little chiffon siya. Chiffon din ata siya. And meron siyang dowel, in fairness, ha? Dapat tinatanggal niya itong mga big kasi hindi to edible.
unless it's a customized cake. Hindi naman ganun ka-crumbly, pero medyo may mga naglalaglagan ng very light. So for purple yam, this is for 560 pesos. Next naman natin is ang Contis. So Contis is 747. Presentation-wise, ang elegant. Siya ang pinaka-elegant. This is sophisticated, intricate yung design, and alam mong in-effortan. Pinakitaan tayo ng piping skills. So, meron kayong ribbon dyan sa gilid. Usually, tinataas lang yan pag gano'n. Isa-isa nilang ginagawa yan to achieve that design. And then, nakaswirl siya na parang shell something dito na piping tip. Tapos, meron siya mga stripes dito sa taas. And pag binuksan mo, meron siyang leche flan. So, presentation-wise, 11 out of 10 to sa akin. Mas maganda siya mas sustainable kesa kay Lemon Square. And mas fan ako ng ganito mga elegant cakes. Kasi nga, ube is for Mother's Day para sa akin. Kaya mas magugustuhan to ng mga moms. Mas versatile when it comes to design. Next naman is si Goldilocks. And among sa kanila lahat, siya ang pinaka-mabigat. Sobrang bigat. Kasi siya lang ang meron 3 layers of cakes and siya ang pinakamataas. And this is for 710 pesos. Natuwa naman ako sa attempt na pagandahin yung cake pero it fell short do sa execution. Ang ganda ng visualization nila. May nilagyan niya ng parang stripes kasi na-scraper yan na ginaganon. Tapos sinira nila dito sa ilalim ng ube. Parang masabi lang na magmukhang ube. Parang ginanon lang. I mean, maganda sana kung medyo piniping nyo na lang or basta. Parang it's too heavy sa ilalim. Fashion designer. And sa taas, okay na sa akin kung wala si makapuno. Sana nilayer niya na lang sa gitna. Kasi para siyang nagmukhang spaghetti sa taas. And then, for the piping naman, it's yung parang ito yung ginagamit na piping tips sa mga meringue. Overall, the design is an 8 out of 10. Hindi lang na-execute ng maayos. Pero kung initial impression, mabibili ko agad siya. Ang ganda. Pero kung intricate ka sa design, medyo mas bibiling ko tong si Lemon Square and si Contis. And ito na, si Red Ribbon, may pasabog naman. Nung nakita ko siya, ay wow, siya ang pinakamaganda. Ang ganda. Ang ganda ng yung mga techniques when it comes to sa icing. Ginaganyan nila isa-isa ng spatula sa taas. Tapos, talagang natural na crumbs ng ube ang nasa loob. And yun din, same sila, ginamitan ng scraper, icing, pero it fell off nung in-slice ko. Talagang, naganda sira talaga siya, be. This is a chiffon din, and then, hindi siya ganun ka-sturdy ng cakes. And ang dami-dami niyang crumbs. Messy siya kainin. Pero presentation-wise, 12 out of 10. So, among all, ang pinakamaganda sa akin is si Red Ribbon. Next ko si Contis. Next ko si Lemon Square. Next ko to. Next ko to. And last si Purple Yam na parang napadaan lang. Parang siya yung classmate mo na nakapambahay pumasok sa school. Pre, pasok lang ako sa school. Parang siya yung ganon. Pero ito naman, masyadong pabibo. Ang dami gusto mangyari. Ito naman, pa-sweet lang. Ganda-ganda lang. Siya yung mayaman mong friend. Si Red Ribbon naman, ito yung ganda-gandahan lang. Natural na maganda siya. Tapos, ewan ko, may impression ako si Panadero, parang ito yung nerdy type sa school niyo. So, parang ganun impression sa akin. So, ngayon, let's move to the important part. It's the most awaited part ninyo. Sana nagustuhan niyo yung part na kung gaano ka-detail yung physical ng cake. Ngayon, tikman na natin. And, gagamit tayo ng blindfold para walang bias sa brand. 3, 2, 1, ha! First, ube cake! Ayos na yung tubig ko pala. Ito na. Initial taste, ang tamis. The cake is soft. It's very airy. Ang light niya, super light niya. Evident naman yung lasa ng ube, pero it's more on the flavoring na lang siya. So, medyo nakukulangan ako sa ube. Sana may ube halaya siya. Kasi for an ube cake to be ube, dapat nga may ube siya. So, para sa akin, mas makondense siya. For some reason, the icing ata yon para siyang ganache na watered down. Parang instead of heavy cream or anything na pampa-icing, para siyang tubig or any manipis na liquid. But this is not too sweet. Siguro sa ang level ng sweetness niya is around 7 and 10. 7 out of 10, 10 being the highest. Pero personally, pwede na siya siguro sa mga tita-tita na. Pero personally, nakukulangan ako sa tamis naman sa kanya. So, third place ko muna siya. Next, ube cake! Ito, makapal. Alam mo yung pagkanguya mo, dumidikit agad sa langalangan mo? Ito masarap. Kung sweetness at sweetness ang gusto mo, instead of ube, nagiging aftertaste lang siya sa akin. How I wish
mas evident yung lasa ng pinaka-ube flavoring than the condensed. Ito ang ma-condense. Kasi kanina, parang more on the cream na whip ang lasa niya. Ito, literal na condense ang lasa niya. And parang may chunks ako nakakain sa kanya ng ube, which I like pagka kumakain ako ng ube halaya. Pero overall, lasa at lasa, first place ko to. Sarap. Next, ube cake! Gusto ko mahal-mahal ng content. Ito, isang subo lang gagawin ko. May idea ako. Kahit tatay lemon square. True icing. Hindi ito yung first time na matitikman ko si lemon square kasi pili ko siya lang kasi siya yung pinakamaraming icing. Unang kagat, puro icing agad. Boiled icing ang gamit nila. A little sticky. Alam mo yung typical na para siyang meringue, but I'm not sensing ube at all. There's a hint of saltiness dun sa pinaka-cake niya. Pero, yung pinaka-cake niya, it's more on a chiffon na ang ganda ng pagkakaalsa. Talagang spongy, springy, soft, and melts in your mouth feel siya. How I wish lasa lang yung ube. Kasi if ube ang category natin, hindi ko talaga siya malasahan. I'm sorry, hindi ko siya isasama sa top 3 ko. Pero maganda ka. Ayun yung maganda ka, pero hindi ka masarap. Alam mo yun, pang-display lang. Charot lang. Next, ube cake! Oh, God. Ube! Ube! Ito yon. Pag sinabing ube cake, ito yon. Pagkadampi sa dila mo, nalalasa mo talaga, uy, ube chiffon ata or ube cake to. Kasi ang unang dumampi sa dila ko is their cake. How I wish na mas moist lang siya, pero very soft naman siya. It's a little springy for me. Very aerated siya. Ang light-light niya. And doon pa lang, melts in your mouth na rin siya. Nalalasahan mo ng may ube flavoring siya. And then after that, naiiwan yung kung ano man yung pinaka-top, either topping niya. Parang nasa taas lang kasi isang buo ko siya nakain So I'm not sensing 2 layers. Isang buo siya, which I appreciate kasi sobrang powerful na lasa ng pinaka nasa taas. It's real ube. Ang kapal, may nutty aftertaste. It's very sweet siya, pero not that much. Siguro sweetness level, mga 7 out of 10, 10 being the highest. Pero if ube at ube ang lasa ang babasehan, this is for me. 10 out of 10 siya ang pinaka-first ko. So kung ano man yung first ko kanina, usog tayo. Next, ube cake! Ala! Oh my God. Ang sarap. Ang sarap. Pero ang dami nangyayari ha. Wait lang. Natitinga ko. Alam ko na tuloy kung ano to. Siya lang naman nag-iisa may makapuno kanina. Umabit sa braces ko. Dami, Diyos ko. Okay. Ito na naman tayo. Kakarate ko lang sa'yo, be. Natatawa kasi may idea ako. Feeling ko Goldilocks to. Siya lang kasi may makapuno. I mean, taste-wise, focus tayo sa taste. Taste-wise, ang tamis. 10 out of 10. 10 being the highest, ang tamis niya, babe. Ma-condense, ma-flavoring, pero ang initial taste niya, alam mo yung tamis na galing doon sa makapuno, yung parang yung syrup niya, that's the initial taste na natitikman ko. And nagiging aftertaste lang din si ube. There's cream, there's makapuno. Kung texture, siya ang pinakamaraming texture. Pero if we're going to focus sa ating category na ube cake alone, medyo malayo na naman siya sa concept natin. Pero the taste is good. If you're a makapuno lover, magugustuhan mo siya. But unfortunately, for ube, it's it's lacking ube flavor talaga. And parang napapadalas yung gusto ng cake na yan ng maraming nangyayari. Pero overall, balanse naman yung pinaka-chiffon niya and ratio ng pinaka-icing. It's very moist, melts in your mouth. And kung talagang ikukumpara sa ibang cakes, hindi mo akalaing mura siya. Para siya nasa 1,000 plus ang lasa for me, ha? So para siya medyo escalated na lasa. Ang dami nangyayari, ang dami ng elements. Yung elements naman goes well together. Chiffon is very light. Mas lalo siya makapuno than ube for me. So siguro hindi ko muna siya isasama sa top 3 ko. Pero as a cake as a makapuno ube cake, yes, masarap siya. Pero since we're ube, bye. Next, ube cake. Ang sarap. May hindi na naman ako ano to. May leche plan. Siya lang nag-iisang may leche plan. I mean, ang galing ng mga competitors natin ngayon. Ang dami nilang twist na nilalagay. Kasi usually, pag naglalagay ka ng another element, that's to compensate the target flavor. So, for example, if they are claiming na gusto nilang maging ube cake yan, pero since medyo mahal ang ube, lalagyan nila ng leche flan. Or for example, kanina lalagyan nila ng makapuno. To compensate yung ube na ilalagay nila as puro.
But for this one, in fairness naman, I'm sensing custard feels. And mas maraming custard. And ang ganda ng texture na binibigay niya, para siya makapal na thick. So it's thick na nilalapat mo sa bibig mo. Nagbibigay siya ng caramelly toasty initial taste. And then dun papasok yung chiffon na very light. And then meron siyang whipped cream na sobrang light din na binabalanse yung tamis coming from the custard. And then doon na nag-aftertaste ang lasa ng ube. So, in fairness naman dito, match naman yung pinaka custard or leche flan na nilagay nila. Pero ube, hindi siya na naman evidence. So, ito third place ko siya. Ayusin na ni Jomar and magre-reveal time na tayo. Okay, so ayan na, magre-reveal time! Lord, sinukuha mo na naman ako para sa mga followers. Ang labo ng mata ko, be. Hi! Ay, in fairness hindi ako nagkamali. Siya nga si Contis and si Goldilocks nga yung mga puno. Ay, si Red Ribbon? Pwede patingin kay Red Ribbon? Sabi na, maganda ka lang. And in fairness, ito yung buttercream niya. Sayang. Pero the attempt is there naman. Better luck next time. So, there you have it mga D-Bells. Ang aking third place is Contis! Ang aking second place is Purple Yam. Ito yung tsura. Hindi nag-ready, pero siya yung tipong hindi nag-review, pero naka-perfect. Ganon. And ang aking first place, congratulations, Panadero Ube Cake! Nasaya Corona! And there you have it again. Sasabihin ko ulit mga D-Bells, taste is subjective. So, these are my ratings naman personally when it comes to cake. Strictly following na ube ang flavor. So, some of you might like na maraming buttercream or maraming icing. That's for you. Gusto mo naman yung maraming nangyayari like Goldilocks na merong makapuno. Mas gusto mo yun, go. Pero at least, the goal of this video is mapakita sa inyo what to expect on these cakes. But, if ube at ube naman ang paglalaban nyo, be, definitely, I'm sure, ang kapal, ang kapal ng ube niya, be. I'm sure, magugustuhan na ito si Panadero. So, sana nag-enjoy sa video na to, and let me know. Ang kapalit lang, So, sana nag-enjoy kayo sa video na to. And let me know in the comment section kung may gusto pang iparate, ipapunta, ipatikim, or ipagawa sa akin. And sana, parang tayo masarap ang ulam niya. Hindi tayo mayaman. Bye! And sa mga taga-YouTube, if nagustuhan mo tong video na to, click the notification. Parang dati pinapangarap ko lang sabihin to. Nakakatawa naman. If nagustuhan mo itong video na to, click on the notification bell para aware ka na may bago tayong upload. And comment ka na rin kung ano gusto mo ipagawa. Bye-bye, YouTube! Matatanda yung nanonood dyan Bye! Kain lang kami. Or better, magligpit lang kami. Kahit di tayo mayaman.